Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Mga kabida, mga ngaroling po kami ha. Pakinggan po ninyo itong awitin ng pamasko para sa inyo. Kami po ni Kabida Jefferson. Anak na po. Ito po, pakinggan po ninyo ito ha. Malapit na namang sumapit ang araw ng Pasko. Mga ninong at ninang namimili na ng pang-aginaldo para sa mga inaanak na sa kanila'y magmamano. At ito ay simbolo at diwa ng Pasko. Maligayang Pasko, mano po, ninong at ninang ko. Kami po ngayon'y naririto, umaawit para sa inyo. Sana po'y maibigan nyo itong awitin naming pamasko, na inyong maririnig sasapit ng Pasko. Sadyang malapit nang sumapit ang araw ng Pasko. Sa simbang gabi, kinabukasan ay Pasko na. At sa bawat tahanan, mahirap man o mayaman, sa hapagkainan may mapagsasaluhan. Right! Maligayang Pasko, mano po ninong at ninang ko. Kami po ngayon'y naririto, umaawit para sa inyo. Sana po'y maibigan nyo itong awitin naming pamasko, na inyong maririnig di sasapit ang Pasko. Ding 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 ding. Ganito ang Noche Buena, tayo na't mag-Noche Buena. Sa Noche Buena, salo-salo ang bawat pamilya. May gatas pa at tsokolate, Jesus di bola, tinapay at mainit pang kape. At mayroon din namang masarap na spaghetti. Maligayang Pasko ang bati namin sa inyo, at manigong bagong taon sa lahat po ng makaririnig nito. Sana po'y maibigan nyo itong awitin naming pamasko, na inyong maririnig sasapit ang Pasko. Oh, oh, oh. Sa lahat ng mga Pilipino, maligayang Pasko. Mga kabida, maligayang Pasko po sa inyo lahat, mga kababayan nating mga nasa ibang bansa, mga OFW. Okay. Morning po mga kabida. Ngayon po ikalawang gabing simbang gabi din po sa kapilya ng ating mahal na patron Tato Duni. Kung kaya tayo po ay patungo na po doon, samahan po ninyo ako. Good morning po sa lahat, mga kabida.
Mag-taxi yan. Oo, maraming taxi, kaya lang kaya magsakay. Okay. President. Ha? President di pwede? Kung ba kayo nag-transit? Ano, tabi-tabi mo, baka masagi. Yan po mga bida at natapunin. Hallelujah, hallelujah. Tayo po lahat, karunungan Ayan. ng may kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami turuan. Hallelujah, Bakit? Bakit di kayo magpatid sa barangay? Na-testing ko nga po kung kaya ko iangat yung paa kasi hindi po nakakaangat na yung paa. Magtutulungan na lang nila yan. Magtutulungan nila yan. Sabi mo rin barangay. Nawala naman sa langit ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob. Na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Yan po kami, di. Naging anak naman ni Humingi ka tulong doon. sina Pares Ignoro at para. si Pares ang ama ni Esrom. Kasi Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni O Nason. mga kabida. Tama naman ni Salmon. Simba dito ngayon. Naging anak ni Salmon kay Rahab, si Boaz. At naging anak naman ni Boaz kay Ruth, si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawang si Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Uzias. Si Uzias ang ama ni Hunayas at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama naman ni Zorobabel. Si Zorobabel na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama naman ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliod. Si Eliod ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob, ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag ni Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salit-saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lakas ng ang napakalaga na may po. Sapagkat napakahaba ng mga pangalan dito, bakit kailangan isa-isahin
tatay na ito sa tatlong iba't ibang yugto sa sinunod na labing-apat noong labing-apat na generasyon. Ito ay mga lahi ni David, lahi ni San Jose, ang lahi ni Jesus sa pamamagitan ng tatay niyang si San Jose. Ito ang importante ito, Padre. Ako sa labas tumasok. Pag naging mabuting balita, iisa-isahin yung pangalan ng mga tatay na ito sa linya ng inaring ama ni Jesus na si San Jose, adopted father ni Jesus. Ang tunay namang ama ni Jesus ay Diyos Ama. Siya ay nilalang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, inampun siya ni San Jose. Inampun din ni Jesus si Jose bilang ama sa mundong ito. Eh bakit kailangan nating banggitin sa lahi ni San Jose ang mga pangalan ng tatay niya? Eh nakakaantok na gumising sa umaga, tapos yung gospel na ito, puro pa pangalan. Hala, tapos hahabaan pa ng kalbong panig yan, ang humiliyan ito ay paano na. Ano na, ang napakarami kinatutuwa ko. Bilang pare, sana araw-araw misadigan yung anak. Kasi hindi naman natin nararanasan pag linggo ito. Hanggang basketball court ko, may tao. Talaga namang sumasahod ng grasya. Una, bakit kailangan banggitin? Sa kultura natin mga Pilipino, mayroon tayo niyan eh. Di ba? Kapag yung mga lalaki, apelyedo nila ang makapangyarihan. Pag puro babae ang mga anak mo, wala na magmamana ng apelyedo mo. Ha? Hindi mo man gusto yan. Halimbawa, apelyedo mo, Santos. Eh wala ka ng anak. Sino pa magpapatuloy na Santos? Ayan. Eh nakapangasawa. ng misa. Professional. Kaya lang, ang apelyedo ay Batanggen. Di magkahasa. Ay, di mo naman. Ganda-ganda, binigyan mo ng pangalan yung anak mo, Virginia Santos. Eh dahil nakapangasawa, ang bantot na kayo ng apelyedo, Virginia Di Magahasa. O, eh, di naging katawa-tawa patuloy. Eh, walang magagawa. Pag-ibig yun eh. Di ba nawawala? Kaya lang minsan nakikita ko eh. Kaya todo todo yung iyak ng mga tatay na nabubuhay pa pag kinakasal yung anak. Tapos iniaabot yung mga kamay ng mga anak nila dun sa mga mapapangasawa. O, di ba nakikita naman yun yan sa YouTube minsan? Minsan may speech pang marahan yung ama at sasabihin, huwag mo sasaktan ng anak mo. Pag hindi na kayo magkasundo, ibalik mo sila sa amin. Oo. Ibalik mo sila sa amin. Dahil pinagkakatiwala mo, bibigbitin niya na ang apelyido. Sa panahon ni Jesus, sa panahon ni San Jose, ang lahi ng mga hari dapat magpasalin-salin sa mga tatay at lahi ng mga tatay. Kaya kailangan banggitin ni San Mateo ang lahat ng mga pangalan ng mga tatay na ito. Dahil magkakaroon lamang ng karapatan kapag ang lahi mo ay galing sa lahi ng hari, dapat makita ang pagkasunod-sunod na pagpasa-pasa ng lahi iyon sa pamamagitan ng tatay. O naintindihan nyo na? Una pa lang yun. Ha? May mga kasunod pang punto. O, kailangan banggitin ito
Napakahalaga ng tatay. Napakahalaga ng apelyido. Kaya sa mga anak na nagsisimba dyan, anak ka ng tatay mo talaga. Gustuhin mo man o hindi, anak ka ng tatay mo. Pangalawa, bakit ba naman napakahalaga nitong numero 14 ito? Huwag yung tatayaan yan sa loto kung ano na. Baka mamaya may mga namamanata dyan. Abang-abang, ito na ba ang senyales? Numero 14? Ano? Bakit kailangan banggitin yung 14 ito? Mula sa lahi ni Abraham hanggang kay David, 14 henerasyon. Simula kay David hanggang itinapon sila sa Babylonia, 14 na henerasyon. Sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang sa dumating si Jesus, 14 na henerasyon. 14 plus 14 plus 14 equals, sabi na nga ba? Ano ha? Sikuhin mo nga yung katabi mong yan. Aba, patulog-tulog. Nagbubuhos ng biyaya ang Diyos, patulog-tulog. Huwag matulog. Nakukumising ka pa naman ng maaga. Mabuti pa yung mga nakatayo doon. Hindi nga natutulog, nagkikwentuhan naman. Aba, paano pa naman yan? Kaunting oras lang binigay. Naku, baka mabawasan ng biyaya. 14 na henerasyon. Napakahalaga. Alam niyo ba, ang ibig sa biblical numerology, sa Book of Revelation, makikita mo kahulugan ng 14 nito. Ang 14 ay kumakatawan sa dalawang mahalagang biblical numbers. Ito, para akong nag-aano dito ng bingo. 10 at saka 4. 10 at saka 4. Kasi may meaning iyon. 10 signifies fullness. 4 signifies creature, bilang nilikha. Ibig sabihin pala ng numero 14, ang numero 14, sabi ni Father Lambert sa Bible, ay creatures in fullness. Ang pagiging nilikha mo sa kaganapan ng lahat. Kaya ikaw ay may ganap at may kaganapan. Kanya naman sa totoong buhay. Any person has no family who does not know his or her family or has no idea whatsoever about his origin is a person without history. Ang taong walang pamilya o hindi kilala ang pinanggalingan niya ay ang taong walang saysay sa mundo. At ano ang silbi ng buhay na walang saysay? Eh di walang saya, laging kulang, walang kabuuan, walang kahulugan. Hindi na lang ito nabuo. Hindi ka magiging kompleto kung wala ang nanay at tatay mo. Kaya lagi mong tatandaan, kaya mo ba na tingnan ang nanay at tatay mo na nasa kabaong na sa harap mo? Ano ba yan, Father? Ano ba yung sermon mo? Kaya nga ako nagsisimbang madaling araw para humaba ang buhay ko. Ano ba yung mga kabaong na yan? Ano? Kaya mo ba na wala ka na matatawag at makikitang ganyan? Walang saysay. 14 plus 14 plus 14 equals 42.
Simula kay Abraham, mga kay Jesus, 42 long generations. Alam niyo ba ang meaning ng 42? Hindi rin ito pangwedding at pangloko. Ang numero 42, ang ibig sabihin ay, sa English, rest and satisfaction after trial. Kapahingahan at kaganapan. Kaya pala kailangan dumating si Jesus pagkatapos ng 42 henerasyon, kasi si Jesus lang ang ating kapahingahan at kaganapan ng buhay. Kaya ka naman nagsisimba kasi gusto mong maging ganap, mabigyan ng kapayapaan at pagnunubira ito. Ibig sabihin, nagbubukas ka na naman ng buhay mo, ng kasaysayan mo, ng pamilya mo, ng tahanan mo, binubuksan mo muli sa Diyos ngayong 2024 na Christmas na ito. Pag yan ay bukas, malayang nakapagpapadaloy ang Diyos ng kanyang biyaya, ng kanyang awa, at ng kanyang grasya. Jesus, the 42nd generation, is the goal, the consummation, the conclusion, the completion, and the perfection of everything. When Christ comes to your family, pag binuksan mo ang pamilya mo kay Kristo, anong mapapala mo? Life, salvation, satisfaction, healing, freedom, comfort, peace, joy, and all of the above. Paniwala kayong gumising ng madaling araw. Tingnan ninyo ang 2025 ninyo sa susunod na taon. Nagbukas ka para dumaloy at pamaybay ang grasya patuloy sa tahanan ninyo at sa buhay. Pagmasdan mo ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya lang, pangalawang araw pa lang ito, no? Ha? Tingnan mo yung katabi mo, makakatagal pa yan. Sa pagnunubinang yan, ha? Antok-antok na yan, pipikit-pikit na yan, tutuksuhin pa yan sa mga susunod na araw. Last year, ganito din, ganito rin karami, mga unang 3 araw. Pero nakatapos ba ng siyam na gabi o siyam na umaga? Nako, baka hindi. Baka hindi. Sunod-sunod ang party niyan. May hahabol pa. Ang iba dyan, nako, nagsisimba lang. Ewan ko lang, Lord, kung ano talaga ang pinupuntirya sa pagsimba. Ha? Ang daming mga kabinataan ngayon na nagsisimba, pero paikot-ikot yung ulo. Wow! Gahanap na masasabay ang mamaya. Alam din, kasi may bagong mukha. Ay kung ano mang ganyang rason, ay sana magtagumpay ka. Sikapan mo, ha? Sikapin mo talaga. Para pagdating ng siyam na umaga, ay sabay siya kayo umuwi. Holding hands pa, sway pa. Ha? Yung iba naman dyan, naku po, 42 anyos na. Pihikan, wala pa rin. Boyfriend. Magsumikap ka, maglumina ka kay San Jose, ha, sa ating pagsisimbang gabing ito, at gayahin mo si Maria. Mayroon pa akong isang punto eh. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede. Talaga na. Isang punto pa. Kasi napakaganda mo ng ibang ito eh. Tingnan mo. Di ba puro mga lalaki? Eh bakit may mga naligaw na mga pangalan
ng babae. At taka-taka naman, sa tatlong yugto ng henerasyon, sapagkat dami-dami ng pangalan ito, bakit kaya sinulat ni San Mateo sina Tamar, si Rahab, si Ruth, ang asawa ni Uriah na hindi pinangalanan, Bathsheba ang tawag doon. Pang-apat, at si Maria, ina ni Jesus. Sa 5 pangalan ito ng mga babae, pangalang Maria lamang ang walang bakit-tungis. At maganda ang reputasyon ng pangalan. Pero yung Tamar, ew! Bakit ito nasama sa lahi ni Jesus? Si Tamar, gusto niyong makibarites? Go ahead, go ahead. Kakaiba yan si Tamar. Siya ay putatsin. Harlot! Ibininta ang kanyang sarili sa sariling biyanan para magkaroon ng mamanahin ang kanyang mga anak. Salbahe pala. Bakit may salbahe ito? Si Ruth, ito pa, marites pa. Makimarites kayo sa misa di Gallo. Isang hintil, pagano, kilala rin na hindi maayos. Siya ay maruming babae. Anak, bakit nalagay yan sa lahi? At naging good news? Si Rahab, isa pang marites. Kulang pa. Si Rahab, alam nyo, isa rin putatsin, pangto. Ang profession niya, magbenta ng kanyang sarili. In modern terminology, siya ay traidor at babaeng kalapating mababa ang tipan. At alam mo si Bathsheba? Kilala mo si Bathsheba? Marites, part 4. Naligo-ligo lang. Ha? Naghubad-hubad konti. Shower. Si Haring David, dumungaw-dungaw. Nakita niya. Wow! Ang sexy at ganda pala nito. Yung asawa ni Uriah ito. Si Uriah, diba? #1 soldier and general ngayon. Pinagkakatiwalaan ka ng kamay, hindi nakalagpas sa kanya. Hiling na, naku. Hanggang sa nabuntis si Bathsheba. Ayan. Nagkasala na. Ano ba rin? Bakit naman tinagdag niya? Dapat tinago na lang niya. This is good news. Ang gospel ni San Mateo, ay makatotohanan na isinama yung mga pangalan ng mga babaeng ito para ipakita na si Jesus ay hindi lamang nakakonekta sa lahi ng mga banal, kundi sa lahi ng mga makasalanan. Anong sabi ni Jesus? Dumating ako para sa mga nakasan nyo. Para sa mga ipulong mo sa katabi mo. Para sa mga ayan, naku, bayad puri ngayon niya. Tingnan ninyo. Naku, sa lahi ko, bukod tangi na lang siguro nagkaroon ng pari. Ay talaga naman. No? Mayroon akong lolo, kapatid nung talagang lolo ko. 3 ang asawa. Panginoon ko. Sana nabuhay ako nun. Sinampig ako. Ha? Tingnan mo sa pamilya mo. I-trace mo yan. Hindi perfecto yan.
laging may kapansanan, Nabi. laging may kulang. Hindi kaayos-ayusan yan. Pero ang pinakamaganda at ang pinakamagandang balita, sa lahi niyan, mayroong nagpapakabuti at nagpapakabanal. At yan na yung katabi mong yan. Ha? Salamat na lamang sa lahi mo, yung pagsimba mo ngayong madaling araw na ito, kung ipapakita lamang ng Diyos, baka ang dami-dami at katakot-takot na kamag-anak mo sa purgatorio ang tumawid sa langit. Ang mahalaga, yung kapamilya, bahagi ng pamilya na nakaram ng daan patungo sa Diyos. At ikaw yung pinakamabuting balita sa pamilya mo. Ikaw na nagmimisa digaryo, ikaw na gumising ng maaga, ituloy mo yan. Ituloy mo yan hanggang makaisyam ka, hanggang 24 ng umaga. Ang haba na ng miliyang ito may kasunod pa akong misa. Magsitayo po silang lahat. Nawa sa inyong pagparito sa 30 puntong ito na pinag-usapan natin ang general review at yung mga pagkasunod-sunod ng pangalan ito ay maalaala ninyo ang kagandahang loob na ito ng Diyos. Itaas natin ngayon sa Diyos ang ating panalangin, ating sambitin. Panginoon, gawin mo kaming maging tapat sa iyo. Panginoon, gawin mo kaming maging tapat sa iyo. May mga bangko pala ron po kayo. Silya yun. May upuan din. Yan na lang. May upuan din. Para sa simbahang Katolika at Ayan, lahat ng sobra-sobra Kristiyano, naway sa bisa ng Ebanghelyo ay matuto magkalapit-lapit ang bawat isa Po kayo. alang-alang sa iyong ngalan. Diyos. Manalangin tayo Panginoon, gawin mo kaming maging tapat. para sa mga inalipin ng demonyo, naway patnubayan sila ng Diyos upang magsimulang mamuhay ng tapat sa Ebanghelyo. Manalangin tayo Panginoon, gawin mo kaming tapat. para sa lahat ng mga nabiktima ng kawalan ng katarungan, naway ihatid sila ng buong simbang gabi sa tunay na pagpapatawad at pagmamalasakit sa kapayapaan. Manalangin tayo Panginoon, gawin mo kaming tapat. para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na iyong mga nagdadaan sa iba't ibang uri ng kahirapan, naway makatagpo sila sa kanilang Kristiyanong pananampalataya na kailangan nilang lakas upang makaraos sa kanilang mga mahihirap. Manalangin tayo Panginoon, gawin mo kaming tapat. para sa ating lahat na naririto at sa ating mga pinagdarasal, naway liwanagan ng ilaw ng Diyos ang ating mga puso at gamitin tayong kasangkapan ng kanyang pagmamahal. Manalangin tayo Panginoon, gawin mo kaming tapat. para sa ating lahat ngayong taon ng Jubileo. Palakasin nawa nito ang ating pananampalataya Sige po. at matulungan tayo makilala ang Panginoong muling na buhay Amen. sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo Gawin mo kaming kaming tapat. tapat sa iyo. Panginoong Diyos, Ikaw ang larawan ng wagas na katapatan. Palakasin mo kami upang matupad ang mga pangako sa aming linya. Hindi lamang ngayong kami nagmimisa, digalyo o simbang gabi, kundi sa lahat ng araw ng aming buhay. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
kagalingan. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong gabana, ay papadaging nawa ng pagbukod sa talangin Espiritu na pumuspos sa napupunan ng mahal ng Galing Maria upang magdalang tawa at magsilang sa iyong anak na siya'y namamagitan magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ila sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Wala ang mga teknika.